Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is November 2, 2025. November 2, 2025 is Sunday. Araw po ng linggo ngayon at araw pa rin ng mga kaluluwa. Panalangin natin ang ating mga yumao. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayong gabi ang pag-aaralan natin ay ang Ebanghelyo para po sa araw ng bukas. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, hinihiling ko po kayo na samahan ako sa ating pananalangin. Wait lang po. Okay, okay. So, tayo na po manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tutuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Mag-share screen po ako para ipakita sa inyo ang ebanghelyo na pag-aaralan natin at magiging tema ng aking pagbabahagi. Muli po, ebanghelyo po ito para sa araw ng bukas, Lunes. Wait lang po. Share screen po ako. Wait lang po. Okay, eto po iyon. So, eto po iyon. Ang ating ebanghelyo, ang ating mabuting balita, Lunes, wait lang po. Lunes, Monday, November 3, taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 14, verse 12 to 14. Tama po. Iyan po yung ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Simulan na po natin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas, Kabanata 14, mga talata 12 hanggang 14. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, ayun po yung ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po, stop share ako. Okay. So, yun po yung ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Yun ay pumapatungkol sa maaaring minsan ay inanyayahan si Jesus ng isang tao tungkol sa isang salo-salo. At bilang tugon, yun nga ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. So, yun yung ebanghelyo.
Maaaring inanyayahan si Jesus patungkol sa isang salo-salo. Sa ebanghelyo natin, hindi sinasabi ng Panginoon na masama o maling kapag maghahanda ka ng isang salo-salo ng isang piging, mali o masama na imbitahan mo ang iyong mga kaibigan, kapatid o kamag-anak o mayayamang kapitbahay, kundi nagbibigay ang Panginoon ng isang bago o mabuting pananaw sa tema ng pagtulong. Hindi lang ito usapin ng handaan eh. Usapin ito ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Sa ating kapwa-tao. Na sa pagtulong, higit na mabuti kung ang tutulungan natin ay hindi makagaganti pabalik, sapagkat sa ganitong uri ng pagtulong, ang Diyos ang gaganti pabalik sa ating ginawang mabuti o ginawang tulong. Okay? So again, hindi ito pagsasabi na masama imbitahan ang mga kaibigan. Of course, pag tayo may isang importanteng okasyon, nauna nga nating imbitahan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid, ang ating mga relatives, ang ating mga kilalang kapitbahay. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, isang mabutit bagong pananaw sa tema ng paggawa ng mabuti o ng pagtulong sa kapwa. Yung hindi makaganti ng pabalik. Kasi pag titignan natin muli pag titignan natin muli yung ebanghelyo, yung sa dulo, tignan nyo yung time frame. Tignan nyo yung panahon. Ibig ko sabihin dun sa time frame yung panahon. Tignan nyo. Kapag ganito ang ginawa mo, yung inimbitahan mo, yung mga hindi makagaganti sa'yo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklihan ng ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ito na yung time frame. Sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. So, ibig sabihin, ang pagbabalik ganti ng Diyos sa mabubuti nating ginagawa ayon sa ebanghelyong ito sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Nakita niyo yung panahon. So kung gagantihan ka ng Diyos at nasa panahon siya ng muling pagkabuhay ng mga matuwid, ituturing kang matuwid sa mga pagtulong na ginagawa mo. Maganda yon. Maganda talaga yon. Sa psikolohiya, sa social psychology, may isang konsepto na tinatawag na reciprocity. Reciprocity, the theory of reciprocity sa social psychology. Sinasabi sa teoryang ito na ito'y kalakaran sa lipunan at katanggap-tanggap is a social norm. Katanggap-tanggap at kalakaran sa lipunan, sa society. Ibig sabihin nitong reciprocity is yung pagganti. Kung ang gaway mabuti, katanggap-tanggap at ayon din sa kalakaran, nagantihan mo ng mabuti. Conversely, sa kabilang dako, kung ginawan ka ng masama, a negative action will what? Will need a respond of a negative one. Pero hindi ito ang tinuturi ng Panginoon Hindi ito ang tinuturo ng Panginoon sa atin. So dalawa kasi, 'di ba, lumalabas. The positive and the negative reciprocity. Yung negative, pag ginawan ka ng masama, well, maaari mong gawan ng masama. Yung positive reciprocity, pag ginawan ka ng mabuti, well, it is only rightful na gawan mo rin ng mabuti. Hindi ito ang tinuturo ni Jesus, lalo na yung negative reciprocity. Ang sabi ng Panginoon, hindi mata sa mata at ngipin sa ngipin.
na hindi dapat gawan ng masama pabalik ang taong gumawa sa iyo ng masama, kundi sa mga taong gumawa sa iyo ng masama, magpatawad ka pa rin, umunawa ka pa rin, umintindi ka pa rin, umibig ka pa rin. So, mahirap talaga ang pagiging Kristiyano. Mahirap ang maging masunod ang Kristyanismo. Pero di ba, kung wala nito, kung ganun nga yun, okay? Kung walang Kristyanismo, kung ganun nga yun, na kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng masama, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Alam nyo, tingin ko matagal na tayong wala. Matagal na tayong tapos. Matagal nang tapos ang mundo. Kung walang mga taong umunawa. Kung walang mga taong nagpatawad. Kung walang mga taong nagbibigay awa. So, ang turo ng Kristyanismo, ang turo ng pag-ibig, ang turo ng awa, ang turo ng kapayapaan, ang turo ng pag-ibig sa kapwa, sa mabuti mang kapwa o sa masama, ang turo ng pagpapatawad, tingin ko yan ay isa ring nagiging dahilan upang magpatuloy ang ating mundo. Di ba sabi ng isang pilosopo, kung ganun nga yun, mata sa mata at ngipin sa ngipin, lalabas lahat tayo magiging bungal at lahat tayo magiging bulag. Ay, sapagkat mangyayari, hindi tayo perpekto sa isa't isa. Nagagawa natin ng masama ang isa't isa. Minsan intentionally or even not intentionally. Makagawa ka ng masama without having the intentions of gumawa ng masama. At paano kung ang dating sa akin nun is inintention mo eh. And so dahil ginawan mo ko ng masama, gagawan na kita ng masama. So ang Kristyanismo, ng turo ng pag-ibig kahit sa kaaway, sa mga taong masama, ang turo ng pagpapatawad, ilang ulit mo silang patatawarin, hindi pitong beses, kundi walang katapusang pito. 7 is a sign of perfection. Ibig sabihin, perfect forgiveness. Ang turo ng pagiging mapayapa, to be a peace-loving citizen, and not only that, a peacemaker, na sabi ko na minsan, hindi sapat na ayaw natin ng gulo, kaya tatahimik na lang tayo. Pero wala naman tayong gagawin kapag may gulo. May difference talaga yung peacemaker sa peace lover. 'Di ba? Sabi nga, yung mga taong walang ginagawa sa kapayapaan ay para ng mga patay. 'Di ba? Kung ikaw ay buhay, may magagawa ka pa para sa kapayapaan. Pero yung mga taong patay na, can they make peace pa? Wala na sila magagawa. Patay na sila eh. Nonetheless, nandun na sila sa langit at ipinapanalangin ang ating kapayapaan. So, pag-ibig, unawa, patawad, kapayapaan na nagpapanatili sa atin at sa pag-inog ng mundo. At sa pag-inog ng mundo. Kung walang patawaran, kung walang intindihan, kung walang pag-ibig, tingin ko matagal na talaga tayong natapos. May isang santo. Finally, I want to share something with you about Zay. Yung isa niyang panalangin, yung ang title, To Give and Not to Count the Cost. Ang magbigay ng hindi naghahanap ng anumang kapalit o kabayaran. Okay, yung gagawa ka ng mabuti, yung magbibigay ka, not counting the cost. Hindi ka magbibilang how much have you give. Okay, ito ay galing kay Saint Ignatius of Loyola. Saint Ignatius of Loyola is a beautiful invocation
the prayer to give and not to count the cost. Ito yung prayer. Alam ko marami sa inyo alam na ito eh. Teach us, good Lord, to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for reward, except that of knowing na we do your will. Amen. Yun ang panalangin ni Saint Ignatius of Loyola. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na ikaw ay paglingkuran dahil karapat dapat ka lamang namang paglingkuran. Ang magbigay ng hindi nagbibilang kung ilan, gaano karami o paano, ang lumaban ng hindi binibigyang pansin ng aming mga sugat, ang gumawa ng hindi naghahanap ng kapahingahan, ang gumawa ng hindi naghahanap ng anumang sukli, kapalit o gantimpala, maliban na lamang sa malaman namin na ginagawa lang namin ang iyong kalooban. Diretsahan ko na pong translate. Sana'y nabigyan ko ng hustisya ang tamang pagsasa Pilipino. So, ipinakikita lang ng panalangin ito ang pagpapahalaga ng mga Ignatian. Okay, kasi Saint Ignatius siya nga yung parang tumayong founder ng mga Jesuits. So, Ignatian spirituality. So, we might understood, mari nating maintindihan ang mga Jesuits sa ganitong panalangin ng kanilang founder, ang Saint Ignatius of Loyola. So, maaari natin maintindihan ng mga Jesuits. So, idinidiin ng panalangin ito ang selfless service, yung paglilingkod nang hindi iniisip ang kapakanan ng sarili at dedication na sa huli, except that of knowing that we do your will. Except that of knowing that we do your will. Dedication, selfless service, and the importance of doing the will of God without seeking any personal gain or reward. And so, ini-encourage tayo nito tulad ni Saint Ignatius na tayo'y gumawa ng may generosity. Okay? Generosity. Ang magbigay ng walang pagbibilang. Kasi parang nagiging kalakaran sa atin, oh, binigyan kita nito ha. And so therefore, mag-expect ka ngayon, may kapalit. Parang kung magbibilangan tayo ng mga buting ginawa ko sa iyo, ganito karaming buting nagawa ko sa iyo, kung minsan nagiging dahilan pa yan ng sama at loob at pagkagalit because of the expectations. Umaasa ka kasi, nagkakaroon kasi tayo ng expectations. So maganda, katulad nung dasal, kung gagawa ng mabuti, walang anumang expectations. Expectations of reward, expectations of personal gain. Hayaan na nating Diyos ang magkaloob sa atin ng gantimpala. At again, katulad ng nasa Ebanghelyo, ano ang time frame? Ibibigay sa iyo ang gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ibig sabihin, buhay sa kabila, hindi sa mundong ito. Mas maganda yon, di ba? Mas maganda yon. Ang gantimpala natin, matanggap natin sa kabila. Maging merits natin para makapasok sa kaharian ng langit. And so yun, masyado nang mahaba. And so again, hindi minamasama ng Panginoong Yesus. Hindi niya sinasabing mali,
Hindi niya sinasabing masama na kung tayo ay may isang piging o isang salo-salo o isang handaan. Hindi masamang imbitahan ng ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, ang ating mga relatives, ang mga kaibigan malalapit sa atin, kundi isang bagong pananaw sa punto ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. And finally, ang panalangin ni Saint Ignatius: to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for a reward. Teach us, good Lord, to serve you as you deserve, to labor and not to ask for a reward except that of knowing that we do your will. It's a selfless service, it's a dedication to service, the importance of doing what God's will, the generosity, the commitment, focusing on giving rather than counting the sacrifices involved. Hindi natin bibilangin ang ating mga sakripisyo, ang ating mga paglilingkod. Dapat lang naman na paglingkuran ng Diyos. So, ang ganitong mindset, ang ganitong pananaw, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya at tumitibay ang ating komunidad. Ang ating komunidad tumitibay dahil nagbibigayan tayo sa isa't isa ng walang bilangan. Ng walang bilangan. So, bawat isa sa atin ay hinihimok na maglingkod at magbigay ng may buong kalooban nang walang hinahanap na anumang kapalit, mga sakripisyong di binibilang, ang gumawa lang hindi na talaga kung minsan naghahanap ng kapahingahan. Of course, we need pahinga. But the thing is, una sa pahinga, kung may magagawa pa tayo, wag nating unahin hanapin ang pahinga. Hanapin na muna natin ang gumawa at magsakripisyo at mga sakripisyo at gawa na hindi nagbibilang. So masyado na pong humaba, diyan na po natin tapusin. Sana may naiwan ako sa inyo na inyo ring mapagninilayan. Maganda ang buhay ni Saint Ignatius of Loyola. Maganda ang kanyang buhay. Isa din siya sa mga santo na tinitignan ko. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Amen.